flag raising program sa City Hall. Ang wa lamang makatambong ini mga gutluwa si City Councilor Michelle Sweet, City Councilor Fred Busico og kinsa pa ba? Tumala pa tulo ang wala makatambong. Apan ang ikapat ni daghan ang mga sakop sa Sangguniang Palusod, ang ikapat nga absent ang atong pamuno dakbayan. Wala si Mayor Celso Rehencia, sumala pa sa atong source. This is the second time nga nitambong mga sakop sa Sangguniang Palusod sa flag raising program nga wa po ng mayor. Imbis na mga sakop sa Sangguniang Palusod, ang mayor na tuwa. Ngayon una, doon na tayo nasayran nga wala sa magkatambong itong unang pagtambong sa mga sakop sa Sangguniang Palusod. Kinilaging tinguha nga mag-iusa na ta. Kung nakasaway man ang atong pamunudak bayan sa mga sakop sa Sangguniang Palusod, may tambong-tambong sa flag raising program, pero doon na ito mga hinungdan at nga gipasupot usab ni Vice Mayor Rudy Marso, pipila ka mga sakop sa Sangguniang Palusod, nga dili na sila ganahan mo tambong sa flag raising program, yun na nato na balikon, kanimo na naman ang issue kanito, natubag naman na. Dito panahon na, wala pagtambong sa mga sakop sa Sangguniang Palusod, tungod og alang sa diwa sa panaghiusa. Wa ang atong pamunudak bayan, kay lagi sumala pa nagtambong sa katiguban sa mga kahugpungan sa mga syudad o kining gitawag dato League of Cities of the Philippines, LCP, no? Nagtambong apan duna tay reliable source actually suod gani sa atong pamunudak bayan, pero anyway kani adto man ganingan nga no di adtong panahon na gawa makatambong ang mayor, wala sa nitambong po sa League of Cities nga katiguban. Instead di na sa lain nga gilakaw nara sa dinis dakbayan sa ligan o gani sumala pa dunay mga opinion ganingan nga tuyo gid siguro tong likay, but anyway opinion lang na siya. Karon ikaduhang higayon ambot og unsay katarungan wa usab nga itong pamunudak bayan. But anyway, in fairness, kagapon adlaw kini nga ubos nga igsuon, isa tas mga gidapit nga mosaksi sa change of command pag-ili sa bag-ong hepe sa kining 4th Mechanized Infantry Battalion o sa 3rd Cavalry Squadron nga parehong sakop sa Mechanized Infantry Division sa Philippine Army. O nga gagapon adlaw nagbinugtong nga nitambong sa kanibang nagbinugtong nga opisyal sa syudad, elected officials official nga nitambong sa mga kalihukan kagapon adlaw dito sa 2nd Mechanized Brigade sa Barangay Maria Cristina, Dakbayan sa Ligan. Mao lamang si City Councilor Manny Salibay. Siya rin usa dito. Wa po dito ang mayor. Wa gani tayo nakita dito ang mga kabaranggayan dito sa Dakbayan sa Ligan. Nihatag og mga plaque of appreciation, mga pasidungog, pasalamat ngadto kang outgoing Commanding Officer Lieutenant Colonel Danilo Ibon, mga kabaranggayan, mga non-government organizations, mga civic clubs. Apan kita dako magnatabang o dako nahimong kabahin labi sa pag-maintenance ko sa Kalinaw si Lieutenant Colonel Ibon dinis Dakbayan sa Ligan. Pero kita na saksihan dito ang uban ng mga local government units sa Lanao del Norte do sa puna pagapo bato basta kay pipila ka mga kalungsuran nga silingan natong kalungsuran sa Lanao del Norte nihatag og plaque of appreciation, certificate of appreciation ngadto kang Colonel Ibon. Wa gikan sa Dakbayan sa Ligan, wala gyud nga pagpabati lang salamat kayo. Anyway, wa man magkinahanglan ni si Colonel Ibon aron siya mo asenso sa gihang pagka ma-promote siya, pero kini ba gesture of kanabang gitawag dato gratitude o pasalamat ba og pag-ila sa paningkamot usab ni Colonel Ibon sa iyang tour of duty dinhi sa Dakbayan sa Ligan. Napipila gani sa iyang mga na-accomplish. Unsa man pipila sa mga na-accomplish sa 4th Mechanized Infantry Battalion ato nang tukion karon. Ako nang gituki ninyo nga wala dito ang mayor, pero wala ang presensya sa mayor sa change of command. Wa po'y ma-feel nato nga ang presensya sa kagamanan lokal mao lamang si Councilor Manny Salibay. Ako na nang gipasupot kay posible ba pud nga dunay lakaw sa mayor siya. Manungdanong lakaw kay gani kagahapon change of command usa may kamanungdanon nga kalihukan sanglit ang nag-una di nga programa sa gobyerno, yang plataporma di bang gitawag datong agenda of governance, peace and order. Wala rin yung presensya dito. Bato man og matunog na usab, no? For the second time matunog na usab nga dunay lakaw sa mayor siya, in fairness. So ato nang gilakbitan. But anyway, balik ta. Kita man ang yatasan nga makiguban kaninyo karong buntaga sa ngalan po sa mga sakop sa Sangguniang Palusod. Taliwala nga kaghapon ana ang presensya ni City Councilor
Manny Salibay, kita nag-welcome sa bag-o nga commanding officer sa 4th Mechanized Infantry Battalion, si Lieutenant Colonel Andre Santos. Welcome sir sa Dakbayan Siligan ug nanginaota susama sa imong gisaad gagahapon diha sa imong pamahayag no sa speech ni Lieutenant Colonel Andre Santos. Balas mo pamahayag nga kung dili man nimo malabwan apan paningkamutan nimo nga imong tupngan, hindi mo ba malampasan hindi mo kaya mong tumbasan, no? Kakayanin mong tumbasan ang mga accomplishments ni Lieutenant Colonel Danilo Ibon for the past 2 years as commanding officer sa 4th Mechanized Infantry Battalion. So welcome sir, no? Sa ngalan sa mga sakop sa Gudang Palusod. Maybe some other occasions magkahimamat mo sa mga sakop sa Gudang Palusod, and maybe ato lang po ding isugyot mas labing maayo gid siguro nini, no? Mas labing maayo nini nga si Colonel Santos mo kortesiya sa mga sakop sa Gudang Palusod, mo kortesiya kang Mayor Sensor Hansya, no, sa mga officials ng gamanang lokal aron pud maila-ila datin papadayag pod sa iyang mga plano alang sa Dakbayan sa Iligan, partikular na sa natad sa seguridad, no, dinhi sa Dakbayan sa Iligan. So gani atong stay to the point kadina ang gisgutan is about sa security, no, seguridad, og kini siguro nga punto sa maybe within this week ning unang semana sa imuhang pagpanerbisyo isip bagong commanding officer makabisita usab ka, no, makabisita usab ka sa ato ang City Hall ug mahimamat ang ato ang mga city officials aron pud magkadaganay, magkailahay, magkahimamatay ug sa mga future pa nga mga paningkamot. Siguro maabot pa pud mga 2 years si Colonel Santos dinhi sa tuang dapit isip commanding officer sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Dili nini ato na lang pong update, although na kuan ato pong welcome kay kining 3rd Cavalry Squadron, although ano sila klaro nga area of responsibility nila ang tibuok ginsakupan sa 103rd Brigade sa Philippine Army ug tibuok ginsakupan sa 2nd Mechanized Brigade support group ni sila kining 3rd Cavalry Squadron. Siguro sa kung nakuha nini kasayuran kaniadto kanadtong panahon pa ni Colonel Leonidas Hidalgo nga gihulipan usab gahapon kay siya hatagan og bag-ong tahas didto sa ato ang General Headquarters nga gani mas bugat nga tahas ihatag kang Colonel Hidalgo kining paghupot sa katungdanan isip kaabag sa G5, no, sa atong Armed Forces of the Philippines. Kining moabag ilabi na gyud sa issue sa international security gani ato siyang gipangutana gagapon si Colonel Hidalgo pangutana to kabahin ba sa iyang bag-ong trabaho ang security issue diha sa West Philippine Sea diin giilugan ang mga isla diha taliwala sa Pilipinas, China, Vietnam og uban pa nga mga silingan nato nga mga nasod. So yang gisulti ka nato na kalakip kini. So welcome sa nato si kon kay from time to time na mahimo usab din nga kabahin sa mga kalihukan dinhi labi nga gyud nagkadiyang nga kalihukan sa Dakbayan Siligan. Sa data sa seguridad mutabang sa ni paghatag pag-secure sa atong dapit ang 3rd Cavalry Squadron, no, sa ato ang Philippine Army nga karon ang bag-ong commanding officer nini mao si Lieutenant Colonel Mark Clemencia. Now, sir, good morning and welcome to Iligan City and Llano del Norte. Okay, so dirita sa mga kaniadto ni kasayuran sa katawhan sa Iligan, mao kining uluhan sa ato ang tulumanon. Og nga to lang siguro paghatod gani kaninyo wa siguro ni matuki sa mga nanglabay nga mga edisyon at alam ni kalambuan so mga paningkamot sa atong mga sakop sa Gudang Palusod. Natuki naman tong kalabot sa lakang sa padayon nga pagmagahi, no, ni Mayor Sensor Hansya nga iyahang i-revoke ang designation ni Atty. Sumaoy ato na nahiklon numara nato na isgutan. Uban pa mga issue kalambigit sa kining pag-resign ni Fiscal Ed Cueto nga gihulipan karon dunay bagong gi-designate as acting legal officer si Attorney Rafael Benedictus Jr. diin kini padayong gibarugan sa Sangguniang Palunsod nga kini dili recognize sa Sangguniang Palunsod ug gani dunay usa ka resolusyon nga napasar dinhi ug kining resolusyon ipadangat ngadto sa tanang departamento ug mismo ngadto sa buhatan sa mayor nga dili nila i-recognize kumikan sa mga napabati na nato dinhi napadayag na sa ato ang mga regular anchors nga mga katarungan nganong dili i-recognize si Attorney Benedictus as legal officer or acting legal officer sa kagamanang lokal sa Iligan. So well, ato na nang ihiklin dugang nga mga kalambuan
kalabot sa mga particularly sa natigayon, no, nga natigayon nga regular session nga ato nakalabay nga adlong Martes. Kalabot pining kung nandun man ninyo nabati na ito sa kanginan nga doon ay usa ka ordinansa karon nga napasar din sa syudad sa pagpangamahan ni City Councilor Fen Ubial kining kalabot sa consignment system sa pag-acquire og mga supplies diha sa ato ang City Hospital. Si Councilor Ubial mao ang chairman sa Committee on Health sa atong sangguniang panlungsod. Kining baong pamaagi sumala pa gituuhan ni City Councilor Fen Ubial nga may kasulbaran sa kalangan sa pag-acquire ng mga supplies o kining issue sa gitawag dato ba nga dunay sa kanta dunay kuanda pero mga kickbacks, mga pasangil nga dunay kickbacks, although wala pa ni ma-prove sa korte nga dunay kickbacks nga nahitabo. Dunay mga pasangil, dunay mga gawas nga mga taho nga dunay mga kickbacks na hitabo diha, dunay mga ingon ta hukus-pukus na hitabo sa mga transaksyon sa pag-acquire og mga supply sa tambal. Gadi gawas ka nga mga issue doon na pagani nga dugta na mga tambal og mga medical supplies diha sa warehouse sa City Hospital nga magamit apan kung doon sa hospital mingon nga wala tay stock, walay oxygen. Gani karon do ganito na sayran nga wala di ay walay available nga oxygen karon sa ato ang City Hospital. Well, balik ta diri sa pag-acquire og mga supplies sa City Hospital, dili ang ginansa ni Ermini kayo malangan. Og dili na mahuwag nga pabor-pabor lang sa usa ka supplier balik-balik. Puros kani mga pasangil ni, na mga pasangil. Aron pagsulbad dining tanan, pag-undang dining tanan, whether true or not, no? Tinuod man o dili, napasar kini mga ordinansa nga consignment ta, meaning ang usa ka supplier mobili na lang diha og ilang stocks diha sa City Hospital, dan kung sa mahalin mura pa ibayad sa City Hospital. So ingon na consignment. Mura angkat-angkat ba sa Bisaya pa, angkat-angkat nga sistema diha sa City Hospital. Well, napasar na ordinansa nini, taon-taon na ni mga Pebrero pa siguro napasar. Pero ang pangutana, dunay pangutana karon, nagsugod na ba ang consignment system diha sa City Hospital? Especially kining inyong alagad, nakadungog ta gikan sa reliable source diya sa City Hospital. Nakadungog ta nga sabihan dagay nagreklamo nga why oxygen karon diya sa City Hospital. Dunay nangutana ningon ba nga ganun wala may supply sa oxygen sa City Hospital. Dunay mismo reliable source ni usa ka taga diha sa City Hospital nga gitubag nga pangutana na to si Doktora Anita Saluma kasi may ato ang hepe. So pagpangutana kang Doktora Saluma, ang tubag ni Doktora Saluma, tuwa pa man kang kuan ani kang Melchor Arquisula ang canvas. Human nato na madunggi, nakurata pati ba naman ang pag-canvas sa mga medical supply sa City Hospital ug mga tambal si Mr. Melchor Arquisula na pod. Siya lang gyapon, dili ba sa mga nasayod sa proseso diya sa City Hall, di ba ang canvassing trabaho sa City General Services Office? Trabaho na sa GSO. Kanang canvassing. Na, Sir Melchor, good morning ya. Marag ikaw rin ako na naapod sa flag raising program, kaya wala si Mayor. Kung tinuod na magaling ni Sir Melchor, hinatong pa nga, matuhog na ito ba nga nang ikaw naman punta. Well, sa kabisi ba naman, sa kadaghan kay trabahoon, sa Chief of Staff, sa buhatan sa Mayor, nga mao'y maasikaso unta sa tanan nga mga communications, tanan nga mga papeles, in and out, mga incoming ug outgoing na mga dokumentos, letters, communications gikan sa buhatan sa Mayor, ikaw ni maasikaso pag-atiman sa matag division nga pag-assure nga kining tanan division under sa Mayor's Office, Mississippi man siguro ni kung masayop. Kini nga mga tanan divisions maka-deliver sa ilang tukma nga serbisyo sa matag adlaw isip mga units under the City Mayor's Office. Dili na siguro ta mahilabot niya ng pag-canvas pa sa mga supplies. Ngano ba? Unsa maghihinungdan? But anyway, balik ko sa ako ang punto, kining consignment mo na nagsulbad mo ng tanan. Kaya mura rin mahilungso na po dayon ang mga kuanda, mutabo na dayon ang gabon sa katahap. Nga ba pa man doon na po ni kuan ani? Doon na po ni kickback ani. Pero ang ato lang katahap lang ni. In fairness, dili po siguro ingon na conclusive atong gisulti. Pero aron mawala ni, pasalamat pa din na ni ordinansa. Pasalamat pa nga din na ning ordinansa kining City Ordinance number 14-6156 nga magpatuman sa consignment basis. O nga, doon ay resolusyon ni nito nakalabay nga kuan nakalabay nga adong Martes nga gipasar gipangunahan kini ni City Councilor Fen Ubial mismo usa ka resolusyon
na naghagyo o requesting the city mayor, the Honorable Celso G. Rehencia, na gilayong mutudlo o mo-appoint sa gitawag o galing usa pag-constitute o usa ka grupo nga gitawag og kan City Hospital Consignment Advisory Committee. O kanang bigit nini dunay Hospital Consignment Committee usab o inventory team. Usa ka inventory team nga mipatuman meaning maunglakan karon sa consignment system diya sa atong City Hospital. Kung di na matudlo nini, ato lang po siguro hanyo ang mayor, dili bitaw redundant na mayor, with all due respect. Kung naminaw man galing ka kanong mayor, with all due respect, lang siguro ibutang diya si Mr. Menchel Arquisula kay daghan naman sa trabaho, dayon mapaman mahulog na po ni issue, madaaw ta sa ano, no? Kaya brad akong paminaw karon, higala man natin si San Melchor, pero brabag siya may init kayo karon eh. Init kayo nga brabag kwan ba? O sa kwan pa perming naa sa hot seat. And makadaot ni, no? Kung di na magul mga kwan ba, issue against your office, mayor, maka kwan po ni, maka-apekto po di sa mayong imahe sa inyong buhatan. So kung di naman gani ilugna ni Consignment Advisory Committee, nagkanday nag-capable diha. And maybe, pero siguro na si kwan. Ano naman to si Pastor Ronald Bitiwan, at least na bitay alagad sa Diyos, atong kwan, sa kwan pa, atong ambassador sa langit, na naade magtutok, di ba kay appeal ba ka diya, pero mawala ni mga isyu. Kinsa ba kay ikwan si Monsignor Jomar de la Cruz. Pero ba mawala di kaming mga issue against your administration, mayor, no? Anyway, niya naman eh, naginaot ang aksyonan ni gini gilayon kining nga maunglakang sa ato ang pamunod dakbayan, no? Kining kalabot sa pagpatuman sa ordinansa nga gipangabahanan ni City Councilor Yusefeno Ubial sa Committee on Health sa Sangguniang Panlunsod. Okay, so kini nga punto naganaot nga as soon as possible time nga ma-create ni siya and mapaklaro usab ang ilahang mga papel daw kay na executive order ni diya sa executive order i-constitute kining mamahimong sakop sa consignment advisory committee. Dahil doon ay kalambigit po nga mga kuan, kining inventory team, kining consignment team, o technical working group, nga mo patuman nini, dayon iklaro diha ang ilahang papel, ipaklaro diha ang ilahang duties and functions, no? Ilang mga responsibilities, isip sakop sa maong komitiba nga pagmugnaon, kalambigit nini nga maong lakang. Dayon, hopefully again, walay redundancy. Siguro ang importante siguro diha na si Doktora Saloma isip hepe sa ato ang City Hospital o kinsabay admin officer diha apil po dili kay iyahan man ni kinsabay supplies officer diha sa City Hospital apil po sa technical working group lang siguro, no? O sa working group lang siguro, dili gid siguro sa member sa advisory committee kay as to policies ang committee members, the voting members, amoy voting members unsa mga polisiya sa mga plano sa imong lakang nining consignment system. Pero ang mapatuman nini ang kadtong gitawag nato og consignment kini bang hospital consignment team o hospital consignment group kay mo ni sila bali murag magsilbi as technical working group sa maong komitiba no palihok. But doon ay inventory team, at least doon ay mudawat pilay nisulod o pilay nahalin, doon ay inventory from time to time aron bitaw mamahimong as much as possible mamahimo ning transparent pod nga makita ni ma-evaluate if this is really advantageous bintaha ni alang sa atong kagamanang lokal sa iligan, di ba ni makahatag hinuunog dugang problema sa ato ang kagamahanang lokal sa iligan kini nga maong sistema. At least dunay lakang karon sa pagsulba din ng problema sa supplies diya sa atong City Hospital nga gani karon do na gani mahimong pagya karon og mismo taga City Hospital ang resulta nini. Ningon ba nga kung doon na kay pasyente nga nagkinahanglan nga i-oxygen nga imo ipa-admit sa City Hospital, ayaw na lang kay why oxygen ang City Hospital karon. Muna'y sulti karon. So anong po ni paghatag og kasulbaran sa labing dali nga panahon, dili na naman i-undergo siguro bidding kay consignment na god. So wala na may kalangan. Ang kalangan din is mupirma o kasabutan tali sa gusto mo mahimong supplier sa atong City Hospital. Unsay mahalin maoy bayran kay consignment system man. Okay? So anyway,
sa kanan usab sa atong mga kuan, atong mga opisyal sa Sangguniang Panlusod, atong i-congratulate ang ato i-congratulate o pasalamatan ang ato ang duha ka mga industriya dinhi sa Iligan, Holcim og ang kining Papalad Power Corporation sa himo nilang gipadayag nila karon nga interest nga tabangan nila nga mapabalik ang kaanyag. Mapabalik ang kaanyag diha sa ato ang Centennial Park. Nanundom ta dadtong panahon sa Centennial Year. I think that was o kung masuyot 1998 na siguro. 1998 ang maong parke develop kini gani naka-angkon pa ni og usa ka pag-ila nga naa diha nahimutang ang pinakataas nga flagpole sa tibuok nasod sa Pilipinas, 150 feet nga flagpole diha sa Barangay Dalipuga. Unya sa naglabay nga pipila ka mga panahon, pipila ka mga katuigan, nagkahinay og nagkahinay og kawala ang iyahang beauty sa maong parke. Gani dunay mga istorya nga suruyanan nilang nasa katong mag-date, no? Daytanan nilang na siya. Then doon na pa gani gani mga standby kuno diha nga mga kuan mga prosti, no? Siguro sa itong mga nasayran, pero at least niya nga mga paningkamot og salamat na Mapalad Power og Holcim Cement sa inyong interest nga gipadayag karon nga i-rehabilitate, i-maintain o i-develop ang ato ang Centennial Park dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Good morning, Dek, ang Engineer Ruben Ramilo, ang atong plant manager sa Mapalad Power Corporation nga Mambang Sirate. O ginaman sa good morning sa mga kadaguan sa Holcim Cement. Good morning kag of course kang Sir Edgar Sibillas day, VP for Operations sa Power Business Unit sa Alcantara Group of Companies. O sa Holcim, balikan nato si Engineer Bobby Garza o katong nakalabay nga adlaw Sabado sa usa ka MOU signing ang nagrepresent mao si Engineer Renly Bicoy. No, good morning yung tanan diyan. Okay, so kini nga mga kalambuan. Dugang pa nga mga highlights sa ato ang pigayon nga regular session nato nakalabay nga adlaw Martes, ang kining kalabot sa resolusyon nga gi pangamahanan ni City Councilor Bayani Ariola nga nag-awhag sa tanan nga mga tunghaan, private man o public schools, tanan nga mga buhatan sa gobyerno, tanan nga mga private nga mga grupo nga mo obserbar sa kining gitawag og Iligan Day of Prayer o adlaw sa pagampo dinhi sa Iligan. Sa umabot kini nga June 17, doon na namin ni, I think this is already an ordinance nga every June 17, Hunyo 17 sa matag tuig, Iligan Day of Prayer, a day after adlaw sa Iligan. Isip usab pagpasalamat, pagdaig, paghimaya sa labang magagahom sa pagkahimungso sa Iligan. Isip usa ka chartered city. No, June 16 ang adlaw sa Iligan, no? Kasumaran sa pag-charter sa Iligan, isip usa ka dakbayan sa June 16. So by June 17, Day of Prayer. Og nahimo na ning practice every year ang Konsehal Bayani Ariola lang is pagpahinumdom lang and to encourage, no, sa tanan nga mga sektor dinhi sa dakbayan sa Iligan, pagdasig sa tanan nga mga sektor dinhi sa dakbayan sa Iligan nga padayon kining ipatuman kining maong pag-obserbar sa Iligan Day of Prayer dinhi sa ato ang dakbayan. Okay, so kini mga maong mga highlights, no, mga paningkamot sa atong mga opisyal dinhi sa syudad. Isip mga magbabalaod ang Sangguniang Panlusod, mao man ang atong mga magbabalaod. So the ang tukmang ahensya, tukmang ingon tukma nga personalidad nga mapatuman ning tanan nga gihimo nga mga pamalaod, polisiya nga napanday sa Sangguniang Panlusod, mao ang atong executive department pinaguluhan sa atong pamuno dakbayan Mayor Celso Rehencia. Okay, so wala naman siguro tayo dugang pa mga isgutan o mga adlaw. Balik na, no? Balik na ang ato ang duha ka mga regular anchors nining atong tulumanon. Sila si City Councilors Ariola Hay o Bayani Ariola. Kinsa nagtambong pa karon sa flag raising program sa City Hall. So balik na sila og mga adlaw. Dinhi isip inyo mga regular anchors nining maong tulumanon. Well, nagka-promise ni Ternio kaganina day. Ako na sa dili pa, no, gamay lang, mulam lang kung pipila ka minutos. Ako lang ipaklaro og balik. Ini ang kalabot sa ato ang ibalik na nato tong mga pamahayag ni Congressman Ralph Belmonte, no? Nga ato na hinabi na ito nakalabang adlaw Berdes, pinagi na yung ato subihan kasayuran sa katawhan sa Iligan. Iyang ipaklaro, although na sa mga nakabati, ako na ning isubli, pagpaklaro.
isip kuan ba inconsistent kuan ba kanang bali mahimong consistent ang atong kongresista sa iyahang panawagan nga maghiusa na ang taon ang atong mga opisyal dinhi sa dakbayan sa Iligan. Nanginaot nga ato lagi pang hinaot wala to siya ingon nga pasanginli nga mo ginang gihimo. Nanginaot ang wala pagtambong sa mayor karon sa flag raising program dili ingon nga naglikay na pud siya nga makaatubang ng mga sakop sang Guniang Panlungsod nga naglikay siya nga mahitabo gyud ang panahiusa sa mga opisyal sa syudad. Nanawagan natong kongresista manggod nga let us unite, maghiusa ta. Mutong yung gipaklaro nga dako siyang subak sa recall election kaya makakreate laming pagbahin-bahin sa mga dili lamang mga opisyal sa syudad kundi ang katawhan. Kaya kung maminaw ta sa mga komentaryo sa radyo sa pikas o pikas sa naglain-lain nga mga programa dunay moingon nga pabor sa recall, doon na po uban nga dili banat tres pikas pabor kang Mayor Hensya kontra kang Congressman Barf. Sa pikas po pabor kang Congressman Barf kontra kang Mayor Celso Hensya. So kini dayag kayo nga kung hisgutan nato ning recall makahatag og dugang pagkabahin-bahin sa katawhan dinhi sa dakbayan sa Iligan and dili siya hinungdan nga giklaro sa atong kongresista sukwahi sa mga gipakatag nga mga isyu sa mga kaatbang politika dili siya gusto nga adunay recall election batok kang Mayor Celso Hensya. Kini tumudugalang sa diwa sa panaghiusa. Yan ko nga doon mismanagement na mismanage ang Iligan. Yan ko niya. Iyahan yung kagalingan observation. O di nato na siya pwedeng questionin. Iyahan yung kagalingan nga observation. Iyahan yung katungod. Isip lungsuranon din sa dakbayan sa Iligan o opisyal, elected official din sa itong dakbayan sa Iligan. Isa pa itong representante sa Lone District of Iligan. Ang ihalang is dili sa gusto ning recall election. Rather, tagaan nato og chance si Mayor Celso Hensya nga mapakita niya ang o makurhian na kung sa mga kasaypanan, sa mga kakulangon for the first year sa iyang pagpangatungdanan isip mayor sa dakbayan sa Iligan, iyan ning ma-correct o mabalik mo sa unsagi ang ngayon unta nga pamaagis pagdumala dinhi sa dakbayan sa Iligan, particularly ang ginon ipangutanan ko sa unsang mga failures in particular, kakulangon in particular isip usa ka mayor ang kining pagka walay executive legislative caucus ang tugarong mga panahon na sukad sa July 1 until today walay executive legislative caucus o baski ordinaryo nga meeting kauban ng mga sakop sa Guniang Panlungsod aron iya mapresentar ang mga plano aron mapangayo ng suporta unsa gid specifically ang mga support ngayon nga pangayoon gikan sa Sangguniang Panlungsod o usab ang Sangguniang Panlungsod makapadayag usab sa ilahang mga suggestion ngadto sa atong pamuno dakbayan. Kaduhan nini ang supak padayon pagsupak sa proseso sa pagtudlo kang Atty. Sumaoy kang Atty. Benedictos. Ang problema sa peace and order, although generally peaceful ang Iligan pero dili na tay kalimod nga dunay mga nanghitabo nga mga habal-habal drivers nga gipangluthang patay. Dunay mga problema sa peace and order. Solid waste management nga problema. Nga padayon gyapon ang open dumping taliwala nga ang Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nagaingon nga wa na lagi open dumping. Wala na paglabay basura nga abli ba kanang sama sa Santiago Dam Site, Abuno Dam Site karon gigamit na tuod ang atong CMRCF pero dili ang facility ang luma lang kay sumala sa pinasayran ang luma sa CMRCF dito ra gyapon nag-open dumping. So ang walang sweldo ang mga casual employees doon na may pipila pero pinili na ang pundos tanang kabarangayan. But in fairness kaning pundos kabarangayan gi-announce na ni sa tuang pamunudok pa hinuon ngayon na ning ipagawas nang hinaot nga matransfer ni dili man nitaman sa pronouncement but kung unsa may gi-pronounce malihok na gud mabalhin na gud masugdan na mga proyekto sa kabarangayan og isa sa mga fellowship kini pagbawi sa IDPP nga gisaad sa itong pamunudok na yan na until now wa man lagi maski inisyatiba man lang gani ang konseho nag-encourage sa niya nga kung unsa na imong nakita nga mechanics pagbawi sa IDPP hana buhata ko naman but until now wala na siya no so kino lang nga mga pipila ka mga kamba ato ipaklaro the statement of the our representative sa Lone District sa atong kongresista anyahang gihimo nga pamahayag dili siya gusto o dili siya uyon niining recall election. Wala ba igong panahon sa atong pagpadayon sa ngalan sa atong mga regular anchors sa makausap pa sa ngalan sa atong mga regular anchors sila si Konsehal Ariola Ngay, Konsehal Bayani Ariola, sa ngalan sa atong Vice Mayor Vice Mayor Rudy Marsos tanan nga mga sakop sa 15th Council og ni Congressman Vicente Valpo Monte Jr. Kini yung alagad nga mo'y temporaryong nihulip karong buntaga sa paghatod kaninyo sa mga kasayuran o pagtuki sa pipila ka mga isyu dinhi sa kasayuran sa katawhan dinhi sa RMN DXIC. Inyong alagad Melvin Happy Harry Anggot. Nagasalamat maayong buntag maayong iligan kanatong tanan.